Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 28, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 6, verse 12 to 19. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinatawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at napakaraming tao buwat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Have you ever asked yourself, Lord, tinatawag mo rin ba ako? O para lang sa mga pari, madre at misyonero ang tawag na apostol? Minsan, iniisip natin na ang mga tinawag ni Jesus ay yung mga perpekto, marurunong o banal. Pero sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin kung gaano ang kabaligtaran ng mga iyon. Tinawag ni Jesus ang mga simpleng tao, mga mangingisda, maniningil ng buwis, at mga makasalanan. Ngunit sa pagtawag niya, binago niya rin ang direksyon ng kanilang buhay. Sa gospel po natin ngayon, 2 mahalagang bagay ang ginawa ni Jesus. Una, nanalangin muna siya ng magdamag bago pumili ng mga alagad. Ibig sabihin, ang tawag sa paglilingkod ay hindi basta desisyon. Ito ay bunga ng panalangin, ng discernment at kalooban ng Diyos. Pangalawa, mula sa maraming alagad, pinili niya ang 12 at tinawag silang mga apostol. Dito natin nakikita na magkaiba ang alagad at apostol. Anong pagkakaiba? Ang mga alagad ay yaong mga sumusunod at natuto kay Jesus. Isa siyang tagapakinig, tagasunod, at tagapag-aral ng pananampalataya. In English, we call them disciples. They were followers of Jesus. They want to learn from Jesus. Ang pangalawa naman ay ang mga apostol. Sila naman ay yaong isinugo ni Jesus upang magpahayag at maglingkod sa iba. Kung ang alagad ay tumatanggap, ang apostol ay nagbibigay. Kung ang alagad ay nag-aaral, ang apostol ay nagbabahagi. Kung ang alagad ay nakikinig, ang apostol ay kumikilos. In short, ang mga apostles, sila yung isinusugo sa misyon. Kaya bawat apostol ay nagsisimula bilang alagad. At bawat alagad ay tinatawag din ng Diyos na maging apostol sa tamang panahon. Makikita rin natin na sa pagtatapos ng gospel reading, pagkatapos niyang pumili, bumaba siya kasama nila at nakipag-usap sa maraming tao. Dito nagsisimula ang kanilang misyon. Dalhin si Jesus sa mga tao at dalhin ang mga tao kay Jesus.
Sa panahon natin ngayon, hindi lang pari o madre ang tinatawag ni Jesus at lalong hindi lang mga taga-simbahan at si Brother Sam. Lahat tayo ay alagad at tinatawag din tayong maging apostol sa ating sariling paraan. Ang mga magulang na nagtuturo ng pananampalataya sa anak, isang apostol yan sa loob ng tahanan. Ang mga estudyante na nagpapakita ng kabutihan at respeto, isang apostol yan sa paaralan. Ang mga empleyadong matapat sa oras at gawa, isang apostol yan sa trabaho. Ang kabataan na marunong magmahal, magpatawad, at magbahagi ng pag-asa, apostol yan sa bagong henerasyon. Ang tanong lang sa atin, hanggang saan mo kayang dalhin si Jesus sa mga taong nakapaligid sa iyo? Handa ka rin bang bumaba kasama niya? Hindi sa entablado ng kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagtawag sa kabila ng aming kakulangan, pagkadapa at kahinaan. Turuan mo kaming maging tapat na alagad na nakikinig sa iyo at maging apostol na handang isugo para magdala ng liwanag sa iba. Nawa sa bawat salita, gawa at ngiti namin ay maramdaman ng iba ang iyong presensya. Amen. Wow! Ganda ng gospel, ano? Kaya naman i-share natin ito sa iba, sa ating mga ka-group chat, sa mga GC. Alam nyo, pag sineshare natin to, para na rin tayo nagiging apostol. Muli, ako po si Brother Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.